gabay at patnubay. Palatuntunan ng bibigay inspirasyon, tatalakay sa iba-ibang pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Gagabay sa mga taong nangailangan ng patnubay sa kanilang mga suliranin sa buhay. At ngayon, narito ang inyong program host, ang Mindoriyong Midnight Boy, Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Alas 9:12 ng umaga. Ito'y atid ng KBS RMM News. Radyo na, dyaryo pa.
Alright mga kababayan, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa KBS RMM News. Radyo na, dyaryo pa sa ating palatuntunang gabay at patnubay, balitaan at mga informasyon. Samahan po ninyo ako sa loob ng 2 oras ng ating pagtatanghal ngayong buwan po ng Setyembre. Setyembre 1, araw po ng Lunes, ngayong taong 2025. Magandang umaga, mga minamahal kong mga kababayan. At syempre, ito naman po ang inyong abang lingkod, ang kuya ng lahat, ang Mindo rin yung Midnight Boy, bagamat hindi naman gaanong kagwapuhan. Sigurado namang ito'y inyong maasahan. Ang inyong Kuyang Arnold Acebeda Namoko. At syempre sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. Ang ating masipag na publisher, yan. Syempre sa lahat po ng ating mga minamahal na mga taga-studio 2, uluwagan ng balitaan. Syempre sa pangunguna rin po ni Ate Cora Biernes, ni Ate Joy Pasco, at syempre sa ating tagapagtaguyod ng ating palatuntunan ng gabay at patnubay, balitaan at mga informasyon. Attorney Mike Bordeos. Kuyang Mike, good morning. Ano din po sa ating minamahal na News Director, Kuyang Wayne Espeno Lauson. Magandang morning sa inyong lahat at syempre sa ating pong nakakasama po dito sa ating Studio 1, dito sa ating technical site. Nakakasama po natin sa pagsasahimpapawid ng ating mga balita at mga informasyon, si Ate Del Rose Aldea Santos at Ate Rose Marie Paderon Lauson. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga giliw kong mga taga-subaybay. Ganoon din po sa ating mga kasado patroller na nasa iba't ibang area at dako ng ating kapuluan. Sa Calabarzon area, sa Mimaropa area at dito sa Mega Manila. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ganun din po sa ating mga kasado patroller na nasa area naman po ng Kamindanawan at Kabisayan. Kay Kuyang Francie Marbutlay ng Gingoog City, Misamis Oriental, Mindanao. Magandang umaga. Ganun din po sa ating kasado patroller na nasa area ng Quezon City, Kuyang John Santusidad. Sa ating kasado patroller na nasa Bulacan, si Ate Tina Aguirre. Sa ating kasado patroller na nasa lugar ng Rizal, Kuyang Dan Corbeles. At na nasa area naman ng Cavite, Kuyang Landul Luto, si Double L. Magandang morning din sa ating kasado patroller na narito sa National Capital Region, Kuyang Don Robert Ramero. At syempre sa ating mga masisipag at magigiting na mga kolumnista at writer ng Balitang Kasado. Syempre ito po ay kasapi ng International Press Corps. Magandang umaga po sa lahat. Sa ating mga magigiting at masisipag ding mga presidente ng mga Homeowners Association sa buong Rizal. Siyempre sa pangunguna po ni Ate Mary Ann Perez ng Vergara Compound, Barangay Kupang, Antipolo City. Hello, Ate Mary Ann Perez. Siya po nating masipag, mabait at talagang maalalahaning Pangulo o Presidente ng Vergara Compound Homeowners Association. At syempre sa lahat po ng mga bumubuo na mga Board of Directors, Board of Trustees at sa lahat ng mga miyembro ng lahat ng mga Homeowners Association sa buong lalawigan. Partikular na rin po sa Jores Homeowners Association na kinabibilangan po ng inyong abang lingkod ng inyong Kuyang Arnold Acebeda Namoko. Ng ating masipag na chairman of the board doon, si Kuyang Wayne Lauson. Yan. Ganun din po ng ating vice president po doon ni Kuyang Alan Bordeos ng Jores Homeowners Association. Sa lahat ng ating mga incorporator, si Kuyang founder Agaton. Yan. Kay Kuyang yan, Mr. Pernisita, Kuyang Edwin Masbati Karahog, Kuyang Gerald Gase, Kuyang Jason Almanon, yan. Si Kuyang Joseph Ditablan, likewise si Kuyang Joseph Rizare, yan. Magandang morning po sa inyong lahat at sa lahat po ng mga
opisyalis, siyempre kay Board of Directors Joel Gablenes, yan. Kay Ate Marian Gablines, yan. Kay Ate, yan. Kay Ate May Puda, yan. At sa ating masipag na, siyempre siya po yung Secretary ng Board of Directors, yan. At siyempre sa atin din pong HOA Secretary, si Ate Flor de Lisa sa Pansa. Magandang umaga po. At binabati rin po natin na magandang umaga rin po ang dating kapitan ng Barangay Pantok, dating barangay kapitan na yan, si Kuyang Freddy Chavez ng Barangay Pantok, Binangonan, Rizal. Likewise din po kay Kagawad Kap, yan, Rosaldo ng Barangay Pantok, yan. Magandang morning po sa inyong lahat. Siyempre sa ating pong mga taga Biba, KPP, Divine Healing sa buong bansa. Partikular na po sa lalawigan po ng Oriental Mindoro sa pangunguna po ni Brother Robin Pamilara. Yan, Brother Ansel Arroyo, Brother Beethoven Alban, Brother Gerald Gasik, Brother Celso Cueto. Ganon din si Sister Merlina Padriquilla, Sister Annalisa Menguela Gasik. At syempre kay Brother JB Gasik din. JB Menguela. Magandang morning din kay Brother Mick Acebeda at Brother Dindin Troy Santiago Villaluna. Likewise kay Brother Celso Cueto, yan. At marami pa pong iba na mga brother at sister ng KPP Divine Healing sa iba't ibang area at dako ng Mimaropa at Calabarzon area. Magandang morning po sa inyong lahat. At syempre mga kababayan, tuloy-tuloy na po ang ating mga balitaan at mga impormasyon dito sa ating malaganap na palatuntunan ng gabay at patnubay. Dito sa Kasado Broadcasting Service, RMM News, radyo na, dyaryo pa. At syempre mga kababayan, magandang morning po sa lahat ng ating kapulisan ng ating bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre, ganoon din po sa lahat ng ating mga kasundaluhan. Sa binubuo po ng Armed Forces of the Philippines, siyempre sa pangunguna po ng ating matikas na si Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, General Romeo Browner Jr. Magandang morning, sir! Sa iyong butihing tanggapan. Sa lahat po ng ating mga autoridad po sa iba't ibang dako ng ating bansa. Ganon din po mga kababayan, sa lahat po ng ating mga opisyal ng ating gobyerno, sa mga elected opisyal, yan. Siyempre sa mga barangay kapitan, sa sangguniang barangay, sangguniang bayan, yan, sangguniang panlalawigan, at sangguniang panlungsod. Magandang morning po sa inyong lahat. Bagamat wika ngay ang mga panahon po ngayon ay talagang sabi ngay samain. Yun nga, sabi nga, may trangkaso din, no? Bagamat sabi ngay madalas ang malakas sa pag-ulan. Madalas ang pagsama ng panahon. Dahil nga po sa talagang napipintuhong typhoon yan. Kaya sabi nga po ay kailangan mag-ingat-ingat naman yung ating mga kababayan. Kailangan maging always ready po kayo. Sa pagdating ng ngay sinasabing ang panahon ay masungit. Lalong-lalo na po yung mga malakas sa pag-ulan. Yan po ay nagkakaroon po ng matinding pagbaha. Dahil nga po doon sa mga na-issue na flood control na sabi nga'y na magic. Uso rin ba dyan magic? Uso rin pa rin ba dyan ang magic? Akala ko sa mga circus lang uso ang magic. Sa mga magician. Kaya talagang aywan ko. Sa mga taong matakaw at gutom. Talagang sabi nga'y talo pa. Talo pa sa pasal na linta o gutom na buhaya. Kaya sana naman po, ang buhay ng bawat Pilipino ay dapat na kinakailangang pangalagaan, pagsilbihan. Kaya nga po kayo'y pinagtitiwalaan ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan upang magkaroon ng magandang pangangalaga at pagprotekta sa ating mga kababayan. Pero pag dumating na kayo ay nabuko at nabisto, kanya-kanya kayong
Aba, iwas. Nagtuturuan. Kung sino ang dapat managot. Pwede lang po ba ang ganon? Samantalang noong ang pera inyong kinuha sa inyong nasabing project, nagpaligoy-ligoy po ba? Kaya sana naman po ay kayo ay sa halip na makatulong ay huwag naman perwisyo ang gagawin ninyo. Maraming buhay ang nalalagas. Maraming kabuhayan ang nawawala dahil sa inyong pagiging makasarili. Aba, baka po dumating ang pagkakataon na sa sobrang dami ng salapi na inyong kinupit o ibinulsa, ay baka po yo'y umapaw at siya po makatakip sa inyong ilong at kayo hindi makahinga. Kaya nako, pabala lamang po ng ating programang Gabay at Patnubay. Gumagabay po tayo sa tama. Yung pong mali, ay kinakailangan po nating ituwid. O, huwag yung tuwid na, babaluktutin pa. Hindi po tama yon mga kababayan. At doon sa mga taong ating pinapalalahanan ngayong araw na ito ng unang araw ng Setyembre. Siyempre ngayon po ay ang katapusan po ng buwan. Katapusan ng buwan. Yung pundulo ng pangalan ng buwan. Ngayon po ay puro berna. Kaya berbihira na po ang nagiging hanes at nagiging matuwid sa tuwi-tuwi na. Lalo na kapag nadala ng tokso, nadala ng anumang uri ng makasalanang mundo. O, sana naman mga kababayan, may katungkulan man o wala, LGU man o NGO, dapat magtulungan, magbayanihan, at asikasuhin po na mabuti ang inyong pagiging volunteerismo at pagiging public servant sa ating mga kababayan. Sapagkat bawat buhay natin pinag-uusapan ay napakahalaga. Sapagkat ang buhay po ng bawat isa ay napakahalaga, hindi katulad ng bagay. Bagamat may halaga, kung mawala ay pwedeng palitan. Subalit ang buhay po ng tao kapag siya ang nabura at siyang nawala, hindi na po mapapalitan kahit kailan. Kaya pagyamanin po natin pahalagahan yung ipinagkaloob at pinagtiwala sa atin na dakilang may kapal ng ating mahal na Diyos. Hindi lamang nabubuhay kayo sa pamagitan ng kislap at nagniningning na halaga ng salapi na mapanukso. Kahit ibig mo mang gumawa ng mabuti, gumagawa at nakakagawa pa ng masama. Makamtan lamang yung sariling nais at gusto. Gayunpaman, ang bawat bagay at bawat kahalagahan nito ay nakapundasyon at nakatanikala sa bawat isip at puso. Kaya sana mga minamahal kong mga kababayan, huwag po tayong maging mapag-imbot sa anumang oras sa tuwi-tuwi na. Alright, ganap na 27 minuto makalipas ang 9 ng umaga.
9:30 ng umaga. Tuyatid ng KBS RMM News. Radyo na, dyaryo pa. Tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating balitaan. Round 1. Lady, go! SSS pension hike nagsisimula na sa Setyembre. Walang pagtaas ng kontribusyon. Round 1. Lady, go! Samantala, magsisimula na ang Pension Reform Program ng Social Security System or SSS sa ngayong Setyembre alinsunod na sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at kasunod ng talakayan kay Finance Secretary Ralph Recto. Sinusuportahan ng komprehensibong pag-aaral ng aktuaryal. Ang PRP ay nagtatampok ng isang nakabalangkas 3 taong pagtataas sa mga pensyon para sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Ang unang multi-year adjustment ng uri nito sa 68 taong kasaysayan ng institusyon. Sinabi pa rin ng SSS News Release na hindi na kailangan ng PRP ang anumang pagtaas ng kontribusyon, hindi tulad ng 1,000 pesos na karagdagang benepisyo nang ibinigay sa lahat ng pensyonado simula 2017. Na agad na nangangailangan ng pagtaas ng kontribusyon upang maibalik ang katatagan ng pananalapi sa pundo. Ang reforma ay nakikinabang sa mahigit 3.8 milyong pensioners, kabilang na ang 2.6 milyong retirement disability pensioners at 1.2 milyong survivor pensioners. Tinatayang mag-i-eject ito ng 92.8 bilyong piso sa ekonomiya mula 2025 hanggang 2027. Ang PRP ay inaprubahan ng Social Security Commission sa ilalim ng Resolution number 340 Series 2025 na may pitsang Hulyo 11 na taong 2025. Nakaangkla na sa Republic Act number 111999. Partikular na ang Section 4 na nagbibigay ng kapangyarihan sa SSC na ayusin ang mga benepisyo sa pensyon. Ang reforma ay tumutugon naman sa matagal na panawagan para sa mas mataas na pensyon na habang tinitiyak ang pangmatagalang katatagan ng pundo. Samantala, naririnig natin ng malakas at malinaw ang sigaw para sa mas mataas na pensyon, sabi ni SSS President at Chief Executive Officer Ruben Joseph Declaro na isang naunang pahayag. Sa patnubay ng kalihim ng pananalapi at SSC Chairperson na si Ralph G. Recto at pagkatapos ng maingat na pagsusuri sa aktuaryal, inilunsad namin ang isang makatwiran at mapapanatiling pagtaas ng pensyon na nagpapasigla sa lahat ng mga pensyonado nang hindi nakompromiso ang actuarial soundness ng pundo. Ang mga pagtaas ay Ipinatutupad ng 3 taon ng transes tuwing Setyembre hanggang 2027, 10% na pagtaas para sa mga pensioner na pagre-retiro at kapansanan sa 5% sa pagtaas para sa mga pensyonado ng kamatayan o nakaligtas. Pagkatapos ng 3 taon, ang mga pensyonado ay tataas ng humigit kumulang 33% para sa mga pensioner na pagre-retiro, kapansanan na 16% para sa mga pensyonado ng kamatayan. Nakaligtas. Sinabi ng SSS na ang programa ng PRP ay ginagabayan ng 3 prinsipyo. Pagpapasigla sa lahat ng mga pensyonado sa pamagitan ng
inclusive benefits adjustments, pagbawi mula sa inflasyon upang maprotektahan naman ang kapangyarihan ng pagbili at pagtataguyod ng kahalagahan ng pagtatrabaho, pag-iipon, pamumuhunan at pag-unlad ayon pa rin sa pinag-utos ng RA 11199. Sinabi pa rin ng SSH Chief Actuary na ang reforma ay magre-resulta lamang sa isang mapapamahala ang pagbabawas ng buhay ng pundo mula 2053 hanggang 2049 na nag-upset ng mas malakas na cash flow mula sa mga nakaraang reforma sa kontribusyon at pinahusay ng pagsisikap sa koleksyon. Kinokompirma naman ng aming actuarial team na ang pundo ay nananatiling maayos sa pananalapi, sabi ni Declaro. Nakatuon kami sa pagpapanumbalik ng buhay ng pundo pabalik sa 2053 sa pamagitan ng pagpapalawak ng saklaw at pinahusay na kahusayan sa koleksyon. Tatlumput-anim na minuto makaraan ng ikasyam ng umaga. Ito ay atid ng balitang kasado ang pahayagang balansi at totoo, National Newspaper. Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating balitaan. Marcos tinanggap ang pagbibitiw ni Bunuan. Pinangalanan ni Dizon si Dizon bilang bagong hepe ng DPWH. Round 1. Ready, go! Samantala, tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibitiw ni Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan epektibo sa Setyembre 1 ngayong araw. Inihayag ng Malacanang noong Linggo sa kanyang liham na pagbibitiw. Ipinahayag pa rin ni Bunuan ang suporta sa pagtulak ng administrasyon para sa pananagutan, transparency at reforma sa gitna ng patuloy na pagsisiyasat sa mga maanumalyang proyekto sa pagkontrol sa baha. Itinilaga pa rin ni Pangulong Marcos si Transportation Secretary Benz Dizon bilang bagong hepe ng DPWH ayon sa isang balita ng palasyo. Inatasan ni Dizon na magsasagawa ng full organizational sweep at tiyakin na ang pampublikong pundo ay gagamitin lamang para sa infrastruktura sa nagpoprotekta at nakikinabang sa mga Pilipino. Noong nakaraang araw, nagpost na ang DPWH taped video message ni Bunuan na nagsasabing ang pagsuko sa kanyang posisyon ay hindi ang sagot sa mga kontrobersyang bumabalagabag sa departamento. Ang pag-alis o pag-iwas sa responsibilidad ay hindi ang tamang paraan upang makahanap ng solusyon. Tanggapin kung ang pananagutan, ngunit tandaan, hindi ko pahintulutan o papayagan ang anumang uri ng katiwalian, sabi niya. Ito ay nakakasakit ng puso at nakapakakasakit na tanggapin na ang mga bagay na ito ay nangyayari sa ilalim ng aking pagbabantay, gaano man kagipit o kahigpit ang aming patakaran laban sa katiwalian. Samantala, ang abogadong si Giovanni Lopez ay hinirang na acting secretary ng Department of Transportation upang matiyak ang pagpapatuloy ng mga programa sa modernisasyon ng transportasyon. Si Lopez, ang Undersecretary for Administration, Finance and Procurement mula noong Pebrero, ay dating humawak ng mga senior post na nangangasiwa sa mga proyekto sa Riles, Aviation at Maritime. Ipinag-utos din ni Pangulong Marcos ang paglikha ng isang independenteng katawan na magsisiyasat sa mga anomalya sa pagkontrol sa baha. Nasusuriin ang mga proyekto, matukoy ang mga irregularidad at magrekomenda ng mga hakbang sa pananagutan.
Ang mga desisyong ito ay sumasalamin naman sa matatag na determinasyon ng administrasyon na linisin ang katiwalian, palakasin ang mga institusyon at magatid ng tapat na epektibong serbisyo publiko sa ilalim ng bagong Pilipinas, sabi ng palasyo. Alas 9:40 ng umaga, ito ay atid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo, National Newspaper. Alright mga kababayan, magbigay po tayo ng daan sa mga pag-uulat ng ating mga kasado patroller na kanina pa po nakaantabay upang magatid ng mahalagang mga balita. At siyempre, unahin po muna natin ang nasa area at lugar ng Bulacan. Naroon po si Ate Tina Aguirre, ang ating Kasado Patrol 19, upang magatid ng mahalagang balita. Kaya mga minamahal na mga kababayan, antabayanan po ninyo ang mahalagang report ng ating Kasado Patroller na naririyan sa Bulacan. Nandyan po si Ate Tina Aguirre. Alright, Ate Tina, standby. Report. Kasado Patrol Report. Alright, ang detalye ng pag-uulat ng ating Kasado Patrol 19 mula po dyan sa lugar ng Bulacan. Ito po ay may makikinalaman, mga sangkot sa flood control projects sa Bulacan. Alisin ayon sa mga residente, lalo na yung mga barangay na apektado nito. Ang detalye po ay magmumula sa ating Kasado Patrol 19. Alright, Ate Tina Aguirre. Alright, good morning! Yes, maganda at maulan na umaga, Kuyang Arnold. Alam mo, matapos niyang pangalanan ang nasa mga floating status mula sa tanggapan ng DPWH, First District Engineering Office, ito ang OIC Assistant Director Engineer JP Mendoza, ang Planning and Design Section na si Ernesto Galong. Ang construction section na pinamumunuan naman ni Chief John Michael Ramos. Ang quality assurance section na si Chief Norberto Santos. Ang maintenance section, ang Chief Jaime Hernandez. Ang human resource and administrative section, Chief Coraline Simbulan. At sa finance section naman na si Chief Manito Mendoza. Samantalang po yung Arnold, lahat ng pumirma, Director, Engineer at karaniwang kawani ng DPWH na involved sa GHOST project ay aalisin ng assets at ang pensyon at ang background check nila. Kung ang pag-alis nga lamang sa pwesto ang gagawin, kaya para na lamang nilang binigyan ng pabor ang mga ito. Ayon naman nga sa mga residente ng Bulacan na hindi nga apektado ng baha ang mga ito dahil nga naman sa mga ginagamit na nitong sasakyan na 4x4 at nakatira pa sa isang mamahaling subdivision. Mula sa lalawigan ng Bulacan, Kasado Patrol 19, Tina Aguirre, nagbabalita sa RMM News, Diaryo na TV pa. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 19. Mula pa rin mga kababayan dyan sa lalawigan ng Bulacan, Ate Tina Aguirre. Thank you, Ate Tina. Samantala, alas 9:44 ng umaga, ito ay atid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo, National Newspaper. Alright, puntahan po naman natin ang sunod na pagbabalita ng ating Kasado Patroller na naririto naman sa area at lugar ng National Capital Region. Si Kuyang Don Robert Ramero upang ihatid ang mahalagang balita. Ito po mga kababayan ay may kinalaman naman po hinggil po dito sa 16 na milyong
Pundo ng PCO gagamitin kontra content creators at vloggers na nagpapakalat ng fake news. Wow! Ang detalye po mga kababayan ay magmumula sa ating Kasado Patroller, Kuyang Don Robert Romero. Alright, Kuyang Don Robert Kasado Patrol Report. Alright, Kuyang Don, sige, iputok mo na nga yan. Yes, Kuyang Arnold, mga kaibigan, maging sa ating mga taga-subaybay, naglaan ang pamalaan ng 16 na milyong pisong pondo sa taong 2026 sa Presidential Communication Office budget upang labanan ang pamamayagpag ng fake news sa social media. Sinabi ni PCO Secretary Benji Gomez na pagtutuunan nila at ng pamalaan ang paglaban sa fake news sa lumalabas sa mga nilalaman ng mga content creators maging sa vloggers na nagpapalabas ng maling impormasyon na ang mga istorya ay kinuha sa mga attached agencies na mga balita sa social media. Kaugnay nito ay sinabi ni Congressman Paulo Marcoleta kay PCO Secretary Gomez na merong mini-maintain ang Malacanang na 76 vloggers, 200 na mga reactors na merong na binabayaran di umano ng 7,000 pesos. At ayon kay PCO Secretary Gomez, ang 200 reactors at 76 na vloggers ay mga totoong tao na nasa ilalim ng punong ehekutibo na kukontra sa mga maling impormasyon ng mga content creators at mga vloggers. Mula sa National Capital Region, Patrol Peggy Don Robert Ramiro nag-uulat para sa KBS RMM News. Diaryo na, TBK. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 20 mula pa rin sa iyat lugar ng National Capital Region. Kuyang Don Robert Ramero. Thank you, Kuyang Don. Samantala, tuloy-tuloy lamang ang ating balitaan alas 9:48 ng umaga. Ito ay atid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi. At totoo, National Newspaper. At siyempre mga kababayan, tunguin po naman natin ang lugar naman ng Cavite. Naririyan ang ating Kasado Patrol 25 si Double L upang magatid ng mahalagang balita. Alright, Kuya Lando Luto, standby. Report. Kasado Patrol Report. Alright mga kababayan, ang balita ng ating Kasado Patrol 25 mula naman sa Cavite. Mula pa rin kay Double L, ito po ay hinggil sa warrant of arrest sa mga akusado sa pagpaslang kay 13 Martires City, Cavite Vice Mayor Alex Lubigan, inilabas na ng korte. Aba, ang detalye po mga kababayan ay magmumula sa ating matikas na chief reporter si Kuya Lando Luto. Alright, Kuya Lando, good morning. Yes, good morning Kuya Arnold. At good morning sa ating mga taga-subaybay. Pero bago yan Kuya Arnold, ay meron tayong advisory. At bagamat ito ay late advisory na mula sa Department of Interior and Local Government Secretary John B. Cribulya, ito ay suspendido ngayon araw ng Lunes, ang araw ng buwan ng Setyembre, at ang buong klase ng pampubliko at mga pribadong mga paralan dito sa lalawigan ng Cavite ay maging tanggapan ng lokal ng pamahalaan dito sa lalawigan na kahit na ito ay late advisory Kuya Arnold, dahil meron na mga nakapasok kaninang umaga mga bandang alas 5
mayroon nang nakaalis ng bahay papunta sa school ang mga ibang mag-aaral. Pero Kuya Arnold, itong advisory, natanggap natin kanina mga between 6 ng umaga. At ito ay late na nga ito dahil nga meron nga nagpasukan na mga estudyante. Oh, medyo na late nga Kuya Lando ang advice kaya okay lang 'yan. Medyo nakapasyal. Pero sabi nga ng ating nahuliman, nakahabol din. Correct. Pero meron tayong Kuya Arnold, good news. Dahil nga ito ay naglabas na ng warrant of arrest ang akusado sa pagpaslaga kay dating Vice Mayor ng Tracy Martires na si Alex Lubigan. Isang makasaysayang Kuya Arnold na hakbang sa paghahanap ng katarungan dahil naghahalabas na ng official warrant of arrest ang Branch 23 ng Regional Trial Court ng Tracy Martires City. Noong ito inilabas ko noong Agosto 30, 2025. Araw ito ng Sabado. Pero kaya noon, bagamat narito tayo ngayon, mismo sa lalawigan ng Cavite, mismo sa tanggapan ng Branch 23 Tracy Martires Cavite, para sa kasong murder ito Kuya Adolf at frustrated murder ng criminal case number PMCR-29719 at laban sa sumusunod na mga akusado. Kuya Adolf, take note, ito yung mga akusado na aking papangalanan. Ito yung mga akusado na pagpaslang umano sa dating Vice Mayor ng Tracy Martires na si Alex Lubigan. Melincio John Disagon, Melandro Milan Disagon, Melandro Andoy Disagon, Adrian Ogog de la Cruz at Siloes Abad Jr. Ito Kuya Rod na apat na mga akusado ay at large pa ito ngayon matapos ang mahigit na 7 taong paghihintay. Isang liwanag ang sumilay laban sa mga katotohanan at hustisya sa kabila ng kahalagahan ng pag-aresto sa ngayon Kuya Rod ay nananatiling at large ang mga ito, ang mga nabanggit na mga akusado, at tuloy-tuloy ang legal na proseso upang sila'y may harap sa korte. Sa isang matapang na pahayag mula sa baybahay ng Vice Mayor ni Alex Lubigan na si Tracy Martires City, Mayor Jima Lubigan, Kuya Arnold, ito yung kasalukuyang alkalde ng lungsod ng Tracy Martires na si Mayor Jima Lubigan. Marin niyang nanawagan na anya kung nanindigan kayo tayong lahat, inosente sa hukuman, ito na nyo ang patunayan at anya sa hindi sa pag-iwas. Iginit na ni Mayor Lubigan, iginagalang niya ang rule of law, due process at ang presumption of innocence. Ngunit dapat umanang harapin na mga akusado ang kaso sa tamang paraan. Sa gitna ng patuloy na laban, Kuya Arnold, para sa hustisya, mapila si Mayor Lubigan sa publiko na huwag na nga tayong padala sa mga maling impormasyon at piliin din niya totoo at tama. At dagdag pa niya, hindi siya man nagtitigil hanggang makamta ng hustisyang karapat-dapat para kay Vice Mayor Alex Lubigan. Mula dito Kuya Arnold, sa Tracy Martires, lalawigan ng Cavite, Patrol 25. Ako si Double Kuya Landuluto, nag-uulat para sa KBI sa RMB News, Radyo na, TV pa. Kuya Arnold, balik sa iyo. Maraming salamat. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kalsado Patrol 25. Mula pa rin mga kababayan dyan sa iyat lugar ng Cavite. Kuya Lando Luto, thank you Kuya Lando. 6 na minuto bago mag-ikasampo ng umaga. Ito ay hatid ng Balitang Kalsado. At syempre sa pagtataguyod po ng ating lahat ng mga Kalsado Media Group, sa ating mga magigiting at pasisipag na mga kolumnista ng ating pahayagan. At syempre mga kababayan, tuloy-tuloy lamang po nating ilahad ang lahat ng ating mga nalalaman sa iba't ibang ori at lugar ng ating komunidad. At sabi nga po ay may laya po kayong mag-comment sa ating comment section ng Balitang Kalsado. At syempre upang maiparating po yung inyong mga mahalagang mga hinaing,
mga impormasyon na nagaganap po dyan sa inyong lugar. Kung kaya't ang ating pong palatuntunang ito ay bukas, at ating pong babasahin dito, o kung ano man po yan, at sabi nga po ay para makapagbigay ng magandang mga halimbawa at idea sa ating mga minamahal na mga kababayan. Limang minuto bago mag-ikasampu ng umaga. Ito ay atid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. 40 suspek sa cybercrime, arestado sa isang linggong operasyon. Round 1. Ready, go! Samantala, inaresto ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang 40 individual dahil sa iba't ibang paglabag sa cybercrime law noong Agosto 22 hanggang 28. Sa ulat pa rin ng ECG na naipost noong Linggo, 34 ang nahuli sa entrapment operations habang 6 naman ang wanted persons na nasubaybayan sa magkakahiwalay na pagsisikap laban sa cybercrime. Natulan ng PNP ECG ang 8 suspek. Ang isang linggong operasyon ay nagresulta din sa paghatid sa 12 cyber warrant at paghahain ng 51 kaso sa buong linggo. Nagsagawa ang PNP ECG ng 288 na cyber patrols at 16 naman na digital forensic examinations. 3 minuto bago mag-ikasampu ng umaga. Ito ay hatid pa rin ng Kasado Broadcasting Service, RMM News, radyo na, dyaryo pa. Tayo po ay nasa una pa rin bahagi ng ating pagtatanghal. Ito pa rin ang inyong abangingkod ng Gabay at Patnubay, ang inyong Kuyang Arnold Acebeda Namuko. Tuloy-tuloy lamang ang ating pagbabalita. 235 arestado na itala sa Metro Manila sa loob ng 24 na oras. Round 1. Ready, go! Naitala ng National Capital Region Police Office ang kabuuang 235 na pag-aresto sa loob ng 24 na oras sa pagitan ng Biyernes at Sabado. Sa isang pahayag noong katapusan ng linggo, sinabi ni NCRPO Chief Major General Anthony Abiren na ang mga pag-aresto ay naganap mula ika-6 ng umaga ng Agosto 29 hanggang alas 5:59 ng umaga ng August 30. Binigyan din ng consolidated report ang agresibong pagpapatupad ng NCRPO laban sa illegal na droga, illegal na sugal, wanted persons, lost firearms at paglabag sa mga lokal na ordinansya, sabi ni Abiren. Mayroong kabuang 34 na individual ang naresto sa mga operasyong may kaugnayan naman sa droga, habang nasa 63 iba pa ang nahuli dahil sa illegal na sugal. Inaresto rin ng NCRPO ang 81 wanted persons na binubuo ng siyam na most wanted, 15 wanted at 57 other wanted persons, habang 5 suspek ang nahuli sa mga operasyon sa kinasangkutan naman ng lost firearms. Bukod pa rito, 52 iba pang mga nagkasala ang naaresto sa pamagitan ng agarang pagtugon ng pulisya at para sa iba't ibang paglabag. Eksaktong ika-10 ng umaga. Ito ay hatid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. Nagbabalik ang ating Kasado Patrol
25 mula pa rin po dyan sa area at lugar ng Cavite. Naririyan ang ating Kalsado Patrol na si Double L upang muling ihatid sa kanyang pagbabalik ang mahalagang balita. Alright, nandyan po si Kuya Lando Luto upang ihatid ang kanyang mahalagang balita. Ito ay may kinalaman naman po sa arrested during Sacleo and Ternate Municipal Police. Ang buo pong detalye ay manggagaling po mga kababayan sa ating chief reporter sa ating Kalsado Patroller ng Cavite. Mula pa rin kay Kuya Lando Luto. Alright, Kuya Lando, standby report. Kalsado Patrol Report. Alright mga kababayan, ito po ay may kinalaman naman po sa pagbabalik ng ating Kalsado Patrol. Wayan revive, Kuya Lando Luto. Ito po ay may kinalaman mga kababayan, no? Hinggil po dito nga sa arrested during Sacleo and Ternate Municipal Police Station. Alright, ang detalye ay manggagaling kay Kuya Lando Luto. Alright, Kuya Lando, muli, good morning. Yes, good morning, Kuya Arnold. At sa aking pagbabalik ulat, in line with simultaneous anti-law enforcement operations or SACLEO na nagsimula pa noong Agosto 27, taong kasalukuyan, warrant of arrest of Ternate Municipal Police Station together with the intelligence operatives conducted police operations against wanted person at Sitio Cagabay and Barangay Sapang-Uno and Ternate dito sa lalawigan ng Cavite. That resulted in the arrest of the accused, who is convicted charged for the 2 counts of violation of Section 12, Article 1 of RA 9165 with criminal case number 227-095-23 and 27098-23, issued by Presiding Judge Honorable Barbara S. Edoria Gatchalian of Regional Trial Court Branch 123, City of Imus, Cavite. May picture ito, Kuya Rol, na April 21, 2025. This is the result of the relentless effort of the Ternate Municipal Police Stations on the campaign against all forms of criminality under the sterling leadership of Police Brigadier General Jack L. Wangke and Regional Police Director ng Calabarzon Pore, and the continuous effort of Cavite PPO under Police Colonel Ariel Rebanco sa Red, our Provincial Police Director, and the Chief of Police of Ternate Municipal Police Station under the command of Police Major Henry E. Salazar, and action officers of Public Information Office of Ternate Municipal Police Stations, Police Master Sergeant Melvin R. Blanquesa. Mula dito sa Ternate, lalawigan ng Cavite, Patrol 25, ako si Double L, Kuya Lando Luto, nag-uulat para sa KBS sa RMM News. Diyan na! TV pa. Maraming salamat, Dr. Ganol. Alright, maraming salamat sa pagulat ng ating Kalsado Patrol 25. Mula pa rin mga kababayan dyan sa area at lugar ng Calabarzon area dyan sa Cavite. Si Double L, Kuya Lando Luto. Thank you, Kuya Lando. Samantala, 4 na minuto makalipas ang 10 ng umaga. Tuloy-tuloy lamang mga kababayan ang ating balitaan. Round 1. Lady, go! Samantala, 139 na milyong illegal drugs na lambat ng PDEA sa isang linggong operasyon. Round 1. Lady, go! Nakakumpiska ng Philippine Drugs Enforcement Agency ang 139.79 milyong pisong halaga ng illegal na droga sa serya ng nationwide operations noong August 22 hanggang 29. Sa isang news release noong linggo, sinabi ni PDEA na 6 na pong operasyon ang nagresulta sa pagkakaaresto sa 87 suspek o 87 suspek at pagsamsam
sa 20.14 kilo ng shabu, 3,117 polyground, marijuana plants, 2,700 seedlings, mahigit 791 na gramo naman ang pinatuyong dahon ng marijuana, at cash, 1,155 na ecstasy tablets at 1.29 gramo naman ng ketamine. Karamihan sa mga planta ng marijuana ay nawasak sa mga eradication drive sa Cordillera Administrative Region. Habang ang malaki namang dami ng shabu ay na-intercept naman sa Metro Manila, Calabarzon at Northern Mindanao. Binigyan din ng mga operasyon ang pinalakas na pakikipagtulungan ng mga ahensya sa Philippine National Police at iba pang mga unit ng pagpapatupad ng batas ayon pa rin sa PDEA. Hinimok ng ahensya ang publiko na manatiling mapagbantay at mag-ulat ng mga aktibidad na may kaugnayan naman sa droga sa kanilang mga komunidad. Anim na minuto makaraan ng ikasampu ng umaga. Good morning, Kuyang Chudi Tulang Soyman Jr., ang isa nating kasado patroller na laging nasa kalsada, laging ika nga'y nasa rubing. Yan. At talagang sabi nga'y halos sa looban na maghapon ay malawak ang kanyang naaabot sa iba't ibang dako ng ating Metro Manila at Calabarzon area. Kaya good luck sa iyo, Kuyang Chudi Soyman Jr. Thank you for watching. Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating balitaan. 75 milyong pisong shabu nasamsam naman sa Clark Ripper. Round 1. Ready, go! Inaristo ng mga otoridad ang dalawang individual at nasamsam naman ang 75 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang joint airport interdiction operation sa isang budiga sa Clark Freeport Zone sa Mabalacat, Pampanga. Sa isang balita noong linggo, sinabi ng Bureau of Customs at Clark Interagency Drug Interdiction Task Group na pinamumunuan ng Philippine Drug Enforcement Agency, Central Luzon, na nahuli nila ang isang kahinahinalang parsela sa diniklara bilang isang industrial water chiller sa ipinadala mula sa Mexico at ipinadala naman sa isang address sa Cainta, Rizal noong Sabado ng hapon. Sa inspeksyon ng parsila, natuklasan ng mga operatiba ang 11.4 kilo ng pinaghihinalang shabu na nakatago naman sa loob ng kargamento. Ang mga nairesto ay sina alias Dex, 52 taon at Maka, 54 taon naman gulang. Naharap sa kasong paglabag sa Section 411 at 20 Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ang mga suspek kabilang na mga na-recover na ebidensya na hindi droga, ang mga dokumento, pagkakakilanlan, isang mobile phone, sasakyan at iba pang mga papilis sa pagpapadala ng mga kaugnayan sa pagtatangka ng smuggling. Ayon pa rin sa PDEA, Pediatry, sa ilalim sa laboratory examination, ang nakumpiskang sangkap habang nasa kustodiya naman ang mga suspek na naaresto. Siyam na minuto makaraan ng ika-sampo ng umaga. Ito ay hatid ng balitang kasado, ang pahayagang balansi at totoo, National Newspaper. At syempre, binabati po natin na magandang morning, ang ating butihing kapitan po dyan ng Barangay Dalig, Antipolo City, si Cap Luniliba at Sangguniang Barangay. Likewise, ganun po sa mga Tagalupong Kapayapaan. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kababayan po dyan sa lungsod ng Antipolo.
Partikular na rin po sa ating barangay kapitan po ng Barangay San Roque, si Kap Anding Kabasbas at sangguniang barangay at sa lahat din po ng mga lupong kapayapaan. At syempre sa lahat din po ng mga senior citizens, syempre. Magandang morning din po sa ating buting barangay kapitan ng Barangay San Juan, Taytay Rizal. Syempre si Kap Russell Valera. And sangguniang barangay, 10 ng lahat ng mga empleyado po ng Barangay San Juan, Taytay Rizal. At syempre sa lahat din po ng ating mga minamahal ng mga senior citizens diyan sa buong bayan ng Taytay Rizal. Good morning din kay Mayor Alan De Leon ng Municipality of Taytay Rizal at sa lahat po ng sangguniang bayan. At syempre sa lahat din po ng ating mga minamahal na mga nasa public servant at sa mga taga-NGO din po. Kaya magandang morning po. Bagamat sabi nga ang klase o karamihan po sabi nga eskwelahan po rito sa Rizal ay talagang marami rin po ang napuspon sa ang klase ng mga mag-aaral. Ganon din po yung mga trabahante po natin sa public man o private. Yan. Kaya talagang yan po dala nga rin po talaga ng sama ng panahon. Kaya iba na rin po talaga yung sabi nga may pag-iingat at may iba yung nag-iingat din ang bawat isa. Alas 10:11 ng umaga, ito'y hatid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo national newspaper. Samantala, 2 LPA na sinubaybayan sa loob ng PAR, patuloy na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Round 1. Ready, go! Samantala mga kababayan, 2 low pressure area ang binabantayan sa loob ng Philippine area na responsibility habang inaasahang pagpatuloy ang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa sa linggo. Ayon sa State Weather Bureau, ayon pa rin sa Pag-asa. Isang LPA ang huling natagpuan, 50 kilometro silangan, hilagang silangan ng Daet, Camarines Norte, habang isa pas ang nakita sa 700 kilometrong silangan ng Eastern Visayas. Ang parehong mga sistema ng panahon ay malamang na maging tropical depression sa susunod na 24 na oras ayon pa rin sa Pag-asa. Ang true ng LPA ay magdadala naman ng maulap na kalangitan na may nakakalat na pag-ulan, pagkulog sa Bicol Region, Eastern Visayas at Quezon. Nagbabala ang Pag-asa sa posibleng paghabaha at pagguho ng lupa dahil sa katamtamang hanggang sa malakas na pagulan. Samantalang maapektuhan naman ang southwest monsoon o habagat ang Metro Manila, Mimaropa, Calabarzon at iba pang bahagi ng Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga. Ang natitira namang bahagi ng Luzon at Mindanao ay maaaring makaranas naman ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may nakahiwalay na pag-ulan o pagkulog. Pinapayuhan ng Pag-asa ang mga publiko na manatiling alerto laban sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mabababang lugar at bulubunduking lugar, at subaybayan naman ang karagdagang mga update sa panahon. 14 na minuto makalipas ang 10 ng umaga. Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating balitaan mga Pinoy. Sa Jakarta, pinayuhan na manatili sa loob ng bahay sa gitna ng marahas na protesta. Round 1. Ready, go! Samantala, pinayuhan ng Department of Foreign Affairs or DFA ang mga Pilipino sa Jakarta na manatili sa loob ng bahay at iwasan ang maraming tao habang nagpapatuloy ang maras na protesta sa buong Indonesia. Ang mga Pilipino na nakasalukuyan na nasa Jakarta
ay dapat mag-ingat para sa kaligtasan at iwasan ang malalaking tao na maaaring maglagay ng kanilang sarili sa panganib. Sabi pa rin ng DFA sa isang pahayag, sinabi ng Embahada ng Pilipinas sa Jakarta na manatiling ligtas ang lungsod, ngunit iniyak ng mahigpit nitong sinusubaybayan naman ang mga pangyayari at maglalabas ng karagdagang patnubay kung kinakailangan. Ang mga protesta sa buong bansa ay sumiklab noong Lunes dahil sa mababang sahod at umano'y marangyang allowance ng mga mambabatas. Lumala ang tensyon matapos kumalat ang isang video na nagpapakita ng isang driver ng paghatid ng motorsiklo na nabundol ng isang sasakyan ng pulisya. Noong Biyernes, hindi bababa sa 3 katao ang namatay habang 5 naman ang nasugatan sa sunog na sinisisi sa mga nagprotesta sa isang gusali ng parlamento sa silangang Indonesia. Inulat ng ahensya ng balita ng Antara noong Sabado na ang mga protesta ay naganap din sa iba pang mga lungsod tulad ng Bandung, Yogyakarta, Sulu, Surabaya at Makassar na humihingi naman ng hustisya para sa mga mahihirap. Inimok ni Pangulong Prabowo Subianto ang mga mamamayan na manatiling kalmado at magtiwala sa kanyang pamahalaan. Natugunan ang kanilang mga hinaing, tiniyak niya na ang mga reklamo ng publiko ay itatala at susubaybayan. Kami ay nakatuon sa paggawa ng aming makakaya para sa mga tao, sabi ni Prabowo ayon sa isang pahayag. Mula naman sa Bureau of Press, Media and Information ng Presidential Secretariat noong Biyernes, sinabi pa rin ng DFA na ang sinumang Pilipinong apektado ng mga protesta ay maaaring makarating sa Assistance to Nationals number ng Philippine Embassy sa pamagitan ng WA 02811-887-334. Uulitin po natin, +62 811-887-334. 17 minuto makaraan ang ganap na 10:00 ng umaga. Ito ay hatid ng balitang kasado ang pahayagang balansi at totoon nasyonal newspaper. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Tayo po ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagtatanghal ng gabay at patnubay, balitaan at mga informasyon. Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating balitaan. Turistang Pinoy patay matapos mawalan ng malay sa Hong Kong Disneyland. Round 1. Ready, go! Patay ang isang 53 anyos na turistang Pinoy matapos mawala ng malay habang sakay ng Hong Kong Disneyland. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs nitong Sabado. Hindi naglabas ng iba pang detalye ang DepEd, ngunit sinabi ng mga lokal na ulat na ang lalaking turista ay bumagsak habang nasa atraksyon ng Frozen Ever After bandang alas 10 ng umaga Biyernes. Idineklara siyang patay ng alas 11:30 ng umaga. Pinumpirma ng Consulate General sa Hong Kong sa pamagitan ng Assistance to National Section nito ang insidente sa himpilan ng Lantau Police at nakipag-ugnayan sa mga kamag-anak ng namatay upang ipaabot ang aming taus-pusong pakikiramay at tulungan sila sa proseso ng pagpapauwi ng mga labi ng namatay, sabi ng DFA sa isang pahayag. Ang Konsulado General ay patuloy na nakikipag-ugnayan naman sa mga lokal na otoridad
at institusyon na kinauukulan na habang iginagalang ang privacy ng pamilya sa mahirap na oras na ito. Dagdag nito, ipinakita ng initial na pagsisiyasat ng Hong Kong Disneyland Resort na ang insidente ay hindi nauugnay sa kaligtasan ng pagsakay. Samantala, pansamantalang sinuspende ng theme park ang pagsakay nito sa foreign ever after mula August 31 hanggang September 19 na binabanggit ang mga pagsasaayos sa pagpapatakbo. Dalawampung minuto makaraan ng ganap na ika-10 ng umaga. Ito ay hatid ng balitang kasado ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. Samantala mga kababayan, Palasyo humingi ng konstruktibong input sa mga alalanin sa pagkontrol sa baha. Round 1. Ready, go! Samantala humingi ng positibong mungkay ang Malacanang salip ng mga batikos upang matulungan ang gobyerno na matugunan ang paulit-ulit na problema sa pagkontrol sa baha sa bansa. Ito ay matapos batikusin ni Acting Davao City Mayor Basti Duterte ang Administrasyong Marcos sa tinaguri ang Ghost Flood Control Projects. Ayon pa rin kay Palace Press Officer Claire Castro, bukas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga mungkay para matugunan ang mga irregularidad sa pagpapatupad ng flood control projects. Ang Pangulong Marcos Jr. ay tuloy-tuloy na umaaksyon para mabigyang solusyon ang isyo sa mga anomalyang flood control projects. Sinabi pa rin ni Castro sa isang text message sa mga reporter, kung mayroon naman silang matinong suwestyon, bukas naman ang Pangulo na makinig sa lahat. Gayunman, sinabi ni Castro na ang mga pagpuna na naglalayong sirain ng administrasyon ay hindi makatutulong ang mga ganitong komento mula sa kanila, pero wala naman suwestyong ibinibigay sa pagresolba sa problema ay hindi makakatulong sa bayan, sabi niya. Samantala, binigyan din ni Castro na sa mas mainam kung magbibigay ng update ang mga Duterte sa 13,917 flood control project na ipinatupad sa ilalim ng nakaraang administrasyon. Sinabi pa rin niya na maaari silang makatulong sa pamagitan ng pagbibigay ng impormasyon sa publiko tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng mga proyekto para malaman ng lahat kung existing, operational, effective ba ito sa problema sa baha at kung nararamdaman ba natin ang mga proyektong ito ngayon at ngayon mga nakaraang taon, sabi ni Castro. Inilunsad pa rin ni Pangulong Marcos ang sumbong sa Pangulo platform upang payagan naman ang publiko na maghain ng reklamo laban sa mga hindi epektibong flood control project. Alas 10:23 ng umaga. Good morning sa magigisa ngayon sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa sangkot sa flood control Kuyang Don Robert. Kailangan talaga batiin natin sila ng magandang umaga ngayong araw kasi ngayon ay September 1st eh. Tama ka. Kinakailangan talaga na ang ikangay magisa ngayon sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon ang committee na sangkot sa flood control projects. Kaya talagang kinakailangan po talaga ng ating taong bayan na malaman ang makatotohanan. Bagamat sabi nga'y alam na. Alam na. Kaya kinakailangan talaga ay inyo nang ihayag at alamin kung bakit at ano. Yan. Anyway, alas 10:25 ng umaga.
Samantala, tuloy-tuloy lamang mga kababayan ang ating balitaan dito sa ating ikalawang bahagi ng ating pagtatanghal ng gabay at patnubay. Pagtigil sa posisyon, hindi solusyon sa problema sa flood control ayon sa DPWHCG. Round 1. Ready, go! Sinabi pa rin ng Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan itong Sabado na hindi siya bababa sa pwesto sa kabila ng tumitinding panawagan sa magbitiw siya sa pwesto dahil sa umano'y irregularidad sa flood control projects. Sa isang video, message na naipost sa official na Facebook page ng DPWH, sinabi pa rin ni Bunuan na ang pagsuko sa kanyang posisyon ay hindi ang sagot at binigyan diin na handa siyang tanggapin ang responsibilidad sa mga kontribusyang bumabalagabag sa departamento. Ang pag-alis o pag-iwas sa responsibilidad ay hindi ang tamang paraan upang makahanap ng solusyon. Tatanggapin ko ang pananagutan ngunit tandaan hindi ko pahintulutan o papayagan ng anumang uri ng katiwalian, sabi niya. Ito ay nakakasakit ng puso at napakasakit na tanggapin na ang mga bagay na ito ay nangyayari sa ilalim ng aking pagbabantay, gaano man kaigpit ang aming patakaran laban sa katiwalian. Kinumpirma pa rin ni Bunuan ang suspensyon kay Batangas District Engineer Abelardo Calalo na inakusahan ng tangkang suhol kay Batangas 1st District Representative Leandro Lebeste. Arestado si Calalo sa isinagawang operasyon ng pulisya sa Taal, Batangas noong Agosto 22. Pinalaya siya matapos magpiyansa ng 60,000 piso dahil sa umano'y paglabag sa Article 212 ng Revised Penal Code dahil sa katiwalian sa mga opisyal ng pamahalaan at 50,000 piso para naman sa umano'y paglabag sa Republic Act 1319 o ang Anti-Graft and Corrupt Practice Act. Samantala, inanunsyo ni Bunuan ang paglikha ng Anti-Graft and Corrupt Practices Committee. Sa ilalim naman ng Department Order Number 166 na may pitsang Agosto 28, 2025, iimbestigahan nito ang umano'y mga tiwaling gawain na kinasangkutan ng mga opisyal at empleyado ng DPWH aniya. Isinasagawa ang validation effort para sa flood control project na nakumpleto sa pagitan naman ng Hulyo noong taong 2022 at Mayo 2025. Sa Central Luzon, Mimaropa, Western Visayas, Central Visayas at Eastern Visayas. Lalong tumindi ang panawagan na magbitiw sa pwesto si Bunuan matapos inspeksyonin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang multimilyong pisong proyekto sa ilog sa Baliwag, Bulacan na napag-alaman na substandard. Alas 10:29 ng umaga, ito ay hatid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo, National Newspaper. Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating balitaan. Round 1. Ready, go! ETF OMs nagrenyo ng pangako na protektahan ang karapatan ng media. Round 1. Ready, go! Samantala muling pinagtibay ng Presidential Task Force on Media Security nitong Sabado ang pangako nito na pangalagaan ng karapatan at kapakanan ng mga media practitioner. Habang ipinagdiriwang ng bansa ang National Press Freedom Day, ang PTF-OMS ay nangako ng aktibong pakikipagtulungan sa mga stakeholders ng media upang ipagtanggol ang kalayaan sa pamamahayag.
Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., muling pinagtibay namin ang aming matatag na pangako sa misyon na ito, sabi nito sa isang pahayag. Ang pagtatanggol sa kalayaan sa pamamahayag ay hindi lamang responsibilidad ng gobyerno. Ito ay isang tungkulin na ibinahagi na nahuhulog sa bawat miyembro ng ating lipunan. Dapat tayong magkaisa sa ating determinasyon upang matiyak na ang isang malaya at masiglang pamamahayag ay mananatiling pundasyon ng ating demokrasya. Binanggit pa rin ng PTF-OMS ang makabuluhang pag-unlad sa ilalim ng Administrasyong Marcos, kabilang na ang pinalakas na Press Freedom Index, kawalan ng mga pagpatay at may kaugnayan sa media. Noong nakarang taon ay mabilis na pagtugon sa mga ulat ng panliligalig laban sa mga mamamahayag. Gayunpaman, kinilala nito ang umuusbong na mga banta na kinaharap ng mga mamamahayag tulad ng online harassment, cyberbullying, disinformation at maling informasyon at hindi nararapat na impluwensya mula naman sa mga makapangyarihang grupo. Ang pagtugon sa mga hamong ito ay nangangahulugan ng mas mataas na pag-iingat at mabilis na mga mekanismo ng pagtugon. Nangangailangan din ito ng isang hindi natitinag na pangako sa pagtataguyod ng pinakamataas na pamantayan ng integridad at kawalang kinikilingan sa pag-uulat, sabi ng PTF-OMS. Binigyan diin ng PTF-OMS ang pangangailangan para sa mga organisasyon at practitioner na media na palakasin ang mga pamantayan ng etika. Napapanatili ang kawalang kinikilingan at mananatiling matatag sa kanilang dedikasyon sa totoo at tumpak na pag-uulat. Upang matugunan ang mga banta at matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga mamamahayag, tiniyak pa rin ng PTF-OMS ang malapit na pagkikipagtulungan sa mga tagapagpatupad ng batas, mga ahensya ng gobyerno at mga kasusyo sa media. Sinabi pa rin ng PTF-OMS na nagpapatupad ito ng isang komprehensibong diskarte na nakaangkla sa pakikipagsusyo, pagbabago at pagbuo ng kapasidad. Kabilang na sa mga pangunahing inisyatibo ang media Vanguards program ng Philippine National Police, pakikipagtulungan sa Commission on Human Rights of Public Attorneys Office at international na kooperasyon. Gumagawa din kami ng mga estratehikong pamumuhunan sa mga programa sa pagsasanay at pagbuo ng kapasidad. Ito ay magbibigay ng kapangyarihan sa mga mamamahayag at may mga kasanayan at kaalaman na kinakailangan upang mag-navigate sa isang patuloy na pagbabago ng kapaligiran ng media. Habang itinataguyod naman ang pinakamataas na pamantayan ng professionalismo, sabi nito. Ang National Press Freedom Day ay ipinagdiriwang tuwing August 30 o Agosto 30 sa Pilipinas bilang paggunita sa anibersaryo naman ng kapanganakan ni Marcelo H. del Pilar na tinaguri ang ama ng pamamahayag sa Pilipinas. Nananawagan ang PTF-OMS sa lahat ng mga Pilipino na kumuha ng inspirasyon mula sa hindi natitinag na katapangan at katapatan ni Del Pilar sa katotohanan na binabanggit ang kahalagahan ng pagtatanggol sa mga prinsipyo ng isang malaya at malayang pamamahayag. Muling pagtitibayin natin ang ating kolektibong pangako sa katotohanan, katarungan at transparency
at kinilala na ang isang malakas na independenteng media ay nagsisilbing isang malakas na puwersa para sa posibleng pagbabago sa ating bansa, sabi nito. Kaya ito pong ating minamahal na si Marcelo H. Del Pilar ang talagang ikangay inspiration po natin bilang tayo ay mga responsabling mga mamamahayag. At syempre sa lahat po ng ating mga tagapakinig sa iba't ibang dako ng ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Nais lamang po natin kayo ay kumustahin at ipalaala na ang pagpapahalaga sa sariling wika at sa ating mga gawa at diwa ay isang bahagi na tayo ay mga magagaling at matatalinong mga Pilipino. At syempre sa lahat po ng ating mga kasamahan po sa media, ang lahat ng ating mga kasamahan sa pamamahayag, wika nga po'y maging matatag ang ating paninindigan at maging matibay tayo sa paghahatid ng mga makatotohanang mga balita sa ating mga minamahal na mga kababayan. Labanan po natin ang mga fake news o lumalabas na mga gawa-gawa lamang sa mga social media platform. Kaya sa ating pong pakikisa at pakikipagtulungan sa ating seguridad ng ating pagbabalita, ang Kasado Broadcasting Service ay patuloy pong maglilingkod sa inyo ng tama at matuwid bilang gumagabay at pumapatnubay sa lahat ng ating mga kababayan at mga kapatid na mga Pilipino upang ihayag at ipadama yung ating pagiging makabayan at mapagkapwa. At syempre sa lahat po ng ating mga kababayan na sa ngayon po ay patuloy ang kanilang pagdarahop sa buhay na ito na siyang dinaranas ng pabago-bagong pangangailangan at pabago-bagong paghahanap. Sabi nga po, dama po natin sa mga komento po dito ng ating mga taga-panood at taga-pakinig ng ating programang Gabay at Patnubay. Huwag po kayong mawawala ng pag-asa sa kabila ng lahat, bagamat may mga sikdo na dumarating sa buhay na siyang nagbibigay ng kaukulang kahinaan ng ganap na pag-asa, ang alalahanin po lagi ninyo, may Diyos na laging nakamasid at nakatingin anumang oras sa bawat isa. Ang layunin po ng ating palatuntunan ng Gabay at Patnubay sa inyong lahat ay upang iparating po ang mga mahalagang mga mensahe at kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Bagamat sabi ngay minsan ng inyong abang lingkod ay hindi po ninyo napapanood sa ating palatuntunan at madalas ay absent, may mahalaga lamang pong inaasikaso at inaayos ang inyong kuyang Arnold. Bilang kaagapay ng ating station manager at ng ating news director. At syempre po ang Kasado Media Group, ang team ng Balitang Kasado, ay naglilingkod po at tumutulong upang gabayan yung mga taong nangangailangan ng kagabayan kung paano sila makakakuha ng access sa mga opisina po nila na pinupuntahan. Kung kaya't mission po natin upang sila ay ating ihatid at i-guide ng maayos upang yung kanilang kailangan ay kanilang makuha alinsunod doon sa kanilang pangangailangan. At syempre,
sa lahat din po ng ating mga kasado patroller sa iba't ibang area at dako ng ating bansa. Partikular na po sa ating mga correspondent na nasa iba't ibang dako ng mundo. Kaugnay nga po ng ating kasado patroller na si Pastor, si Kuyang Gilier Valencia ng Georgia, USA. At syempre, ganun din po ang ating kasado patroller na nasa Taiwan, si Ate Lynn Gabiana. Nais ko rin pong batiin ang lahat ng ating mga kababayang Pilipino po dyan sa iba't ibang dako ng mundo. Partikular na rin po kay Brother Julius Russell Nomer, John Sai Periols na nasa lugar naman po ng Canada. Magandang hapon dyan sa inyo, Kuyang Julius Periols ng Canada. Ganon din po kay Arnel Aceveda Garcia na nariyan din po sa bansang Canada. Magandang umaga po sa inyo dyan. Ganon din po kay Kuyang Meldex Sebella na naandyan po sa Finland. Magandang umaga sa inyo diyan, Kuyang, at sa lahat ng mga Sibilya family diyan sa bansang Finland. Bagamat sabi nga po ang ating butihin at Kuyang, ang ating auditor po ng Jores Homeowners Association ay may pinagdaraanan po na pagsubok ng kanyang kalusugan, si Engineer Kuyan Dexter Sebella. Magandang umaga po sa inyo, Engineer Dexter Sebella ng Taytay Rizal. At sumpo ng lahat ng mga kapamilya. Ganon din po kay Brother Joseph Ditablan, ang ating isang VOD ng Jores Homeowners Association at isa rin po nating kasado patroller. Magandang morning. Ito may bati si Kuyang Ricardo Eslita, si Kuyang Lolo, yan. Magandang umaga po Kuyang Arnold sa inyong programang Balitang Kasado, RMM News. Thank you Kuyang Ricardo Loloy Esleta. Siya po yung isa nating kasado patroller na kahit saan ay nakararating sa kanyang pagrorobeng. Kabilang na rin po yung kanyang pagiging electrical mekaniko ng mga sasakyan. Kaya Kuyang Loloy, magandang umaga sa iyo at sa iyong esposa. Yan. Kaya sa lahat ng Esleta family, binabati po natin ng magandang umaga ngayong September 1st. At syempre lifetime po. Habang tayo ay tayo, ako ay ako, habang tayo ay nakaupo sa ating palatuntunan ng gabay at patnubay. Patuloy po ang ating pagbati at pagtatalakay na mahalagang mga talakayan o talakayin sa ating palatuntunan. At syempre ang mahalaga po ito mga kabayan ay yung pong mga mahalagang mga balita at mga informasyon. Opo, nais po nating banggitin ang ating presidente po ng Rizal Provincial Press Corps, siyempre sa pangunguna po ng ating masipag at butihing Pangulo na si Sergeant Major Kuyang Donato Bellones, ang Pangulo po ng Rizal Provincial Press Corps ng Lalawigan. At syempre, ganun din po ang samahan natin ng 2ID Press Corps ng Camp Kapinpin, Tanay Rizal. Sa lahat po ng mga kasapi nito, magandang umaga po sa inyong lahat. Syempre sa pangunguna po ng ating mabait at masipag, maalalahanin na presidente, si Ate Pau de la Cruz Muhar. Magandang umaga sa iyo, Ate Pau. At sa lahat din po ng ating mga kasamahan po ng mga mamamahayag dyan sa lugar ng Quezon, Laguna, Batangas, Mindoro, yan, Occidental at Oriental, yan. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan mga kapartner. Sa lahat din po ng ating mga kasado patroller o mga responsabling mamamahayag dito sa lalawigan ng Rizal, yan. At yan din po dito po sa Metro Manila.
Mapagpalang umaga. Siyempre, binabati po natin na magandang umaga po si Hagupit, si Kuyang Erman Patulot. Kamusta ka na, Kuyang Erman Patulot? Ang ating Kalsado Patrol 22 ng Lungsod ng Pasig. At syempre, binabati po natin na magandang morning po ang tanggapan ng ating butihing Police Regional Director ng Region 4A Calabarzon Area, si Brigadier General Jack Aiwangki. Magandang umaga po, sir, sa iyong butihing tanggapan. At syempre, binabati rin po natin na magandang morning ang atin pong Public Information Head na si Lieutenant Colonel Citadel Gawiran. Magandang umaga po, Ma'am Gawiran, sa iyong butihing tanggapan. At syempre, ang ating pong Provincial Director dyan sa lalawigan ng Rizal, syempre si Police Colonel Felicio A. Gonzalgo. Magandang morning sa iyong butihing tanggapan, sir. Likewise din kay Chief of Police Marlo Solero ng Bayan ng Taytay Rizal. Magandang morning po sa inyong butihing tanggapan. At ganoon din po sa ating mga masisipag at mga magagaling na mga ka-homeowners association po dyan sa Ibarra Compound dyan sa Barangay San Juan, Taytay Rizal. Siyempre sa panguna po ng ating butihing chairman of the board na si Ate Monique Wanelio. Lahat po ng mga BODs, director, trustees at ganun din po ang mga incorporators ng Arano Homeowners Association ng Taytay Rizal. Magandang morning po sa inyong lahat. At sabi nga po, ang atin lamang po ditong isasagot dito sa mga komento po na pumasok dito sa ating comment section ay magpakatatag lamang po ang bawat isa sa inyo. Bagamat sabi nga po kayo ay talagang inuulan ng mga batikos at mga paninira na mga taong walang determinasyong mapayapa sa sarili. Sadyang ganyan po ang buhay, mga kapatid at mga kaibigan. Saan man pundako, lagi pong may hadlang at may kontra. Bagamat sa kabila ng lahat na ginagawa mong kabutihan at ikabubuti ng iyong bayan o lugar, magmula sa local government unit hanggang sa mga non-government organization, ay talagang yan po'y bahagi na ang mga pagbatikos at paninira ng mga taong mapag-imbot at mapaghangad ng mga posisyon at mga pagmamagaling na hindi nararapat bilang nauugnay sa pagkakaisa at naghahatid ng tensyon at kaguluhan. Sabi nga po'y bahagi po yan ng mga pagsubok ng buhay. Kaya dyan po sa mga opisyalis po ng Arano Homeowners Association, huwag po kayong bibitiw at susuko sa masamang elemento. Panatilihin lamang po ninyo ang inyong pagiging magkakapatiran o kawan. Sabi nga'y habang kayo ay hitik ng bunga, talaga pong patuloy kayong papalapasin upang ang bunga ay kanilang makuha at malagas. Kung kaya't sa pamagitan po niyan sa inyo pong pagkakapit-bisig, alinsunod sa inyong pagsunod sa mga alituntunin na ipinapatupad ng inyong samahan, ay huwag po kayong basta-basta susuko sa mga pagsubok. Ganyan po talaga ang buhay. Parang pelikula. May mga kontrabeda na kumokontra sa isang istorya. Ganyan lamang po yan, mga kapatid. Kaya sa lahat po na nakikinig ng ating palatuntunan sa iba't ibang dako ng ating bansa, magpakatatag po kayo bilang kayo po ay namumuno, sapagkat ang mga taong umaasa po sa inyo at nagtitiwala ay higit na ang pag-asa nila ay nasa sa inyong kakayahan at sa inyong paglilingkod sa kanila. Bahagi po ng paglilingkod ang mga sakripisyo at mga pagsubok na makapagbibigay sa inyo minsan ng ganap na kabalisahan kung kayo'y nililigalig.
Sabi nga po, kaya po tayo ay may mga batas na naka-alalay. Huwag po lamang kayo lumabas doon sa mga artikel o mga seksyon ng batas o bylaws ng inyong mga samahan. Patuloy po kayong poprotektahan yan. Kailanman po mga kababayan, sa lahat po ng mga namumuno ng mga samahan, lalong-lalo na po ang mga HUA, president at HUA all officials, kayo po, bagamat kayo po ay pinagdaraanan ng mga pagsubok, basta kayo po ay nasa loob ng mga artikulo at seksyon ng inyong bylaws, huwag po kayong mainda. Kasama po yan sa mga pagsubok ng buhay. Para pong telenovela. Nabubugbog muna po ang mga bida, saka pa po lilitaw talaga ang tunay na pagiging bida. Kaya pagtiisan lamang po, may kaakibat po yang kaginhawahan kapag ang inyo pong samahan ay established na sa lahat-lahat. Kaya isa lamang po ang atin po ditong nais na parating at may paliwanag sa lahat. Iisa lamang po ang pinupuntirya na problema sa lahat-lahat. Kahit nga po yung mag-asawa minsan kaya hindi nagkakasundo, madalas na hindi nagkakaunawaan. Dahil po ba sa ano? Dahil po sa pera o halaga ng kumikislap na salapi na siyang nakapagbibigay ng tukso para ang iyong matahimik na pag-iisip ay gumalaw, makaisip ng hindi nararapat. Sapagkat naririyan po sa kislap ng salapi ang lahat ng tukso, lahat ng bagay na magdadala sa iyo sa kapahamakan at sa paggawa ng masama sa kanino man. Kung ikaw man po ay gumagawa ng tama at naaayon sa makatotohanan, huwag kang mainda, huwag kang matinag. At darating din po mga kapatid at mga kababayan, ang posibleng pagkakaloob ng malawakang blessing na nagmumula sa kaloob ng ating mga pamahalaan at ng ating mga kapatid na ating mga kasama. Sapagkat sabi nga po'y walang masamang binhi ang maaaring magtuloy-tuloy na maaaring mag-ani ng nakararami. Ang mahalaga po ay ang binhing na itatanim. Kahit ito'y pangit, maganda rin po ang magiging bunga upang ito'y pagyamanin at tangkilikin at mahalin. Alinsunod na rin sa katapatan nagmumula sa iyong puso at isipan. Kaya ang pagkakapit-bisig bilang pamamahala at pagtupad ng mga tungkulin ay alinsunod na rin po sa batas ng Diyos at batas ng tao. Kaya congratulations po sa inyong lahat, bagamat sabi nga po'y karamihan po ay hindi nagkakasundo, alalahanin lamang po ninyo na ang lahat ng bagay na umpisa ay may katapusan. At mayroon din po ngang sinasabing sa dulo ng hangganan. At mayroong sabi ngang sa dulo ng walang hanggan. Welcome sa lahat po ng ating mga taga-subaybay at tagapakinig ng ating malaganap na palatuntunan ng gabay at patnubay. Balitaan at mga informasyon, pinasasalamatan po natin ang ating mga nakapiling dito sa ating Studio 1, ang ating mga nakaagapay dito na ating mga nakatulong ay sina Ate Del Rose Aldea Santos at Ate Rose Marie Padiron. Maraming salamat po sa inyong paggabay at pagsubaybay sa umit kumulang na 2 oras ng ating pagtatanghal dito sa ating palatuntunan. At syempre, pinasalamatan ko po ang lahat ng ating mga kasado patroller na ating pong nakasama bilang magatid ng mahalagang balita sa pangunguna po ni Ate Tena Aguirre, Kasado Patrol 19 ng Bulacan. Si Kuya Landon Luto, Kasado Patrol 25 ng Cavite. Ang ating Kasado Patrol
20 ng National Capital Region, si Kuyang Don Robert Ramero. At syempre sa lahat po ng ating mga kasado patroller na nakaantabay at patuloy na naghahatid ng mga balita, bagamat hindi nyo po naririnig ang kanilang mga boses sa ere, sila po ay nagbabato rin ng mga balita na nakapagbibigay karagdagan sa At syempre mga kababayan, ng ating pong mga kapatid at mga kuyang at ateng. Ang lahat ng ating mga kalsado patroller na ating pong nakagapay at patuloy na naghahatid ng kanilang mga mahalagang mga balitaan at mga impormasyon. Syempre, ang ating pong mga hindi rin po ng mga naririnig sa oras ng ating pagtatanghal. Bagamat sila po ay silent mode, sila po ay naghahatid lahat ng mga mahalagang balita. Ito po ay kinabibilangan ni Hagupit, si Kuyang Erman Patulod ng lungsod ng Pasig, Kasado Patrol 22, ni Kuyang John Santusidad ng Quezon City, Kasado Patrol 40. Yan. Ganon din po si Kuyang Judy Soyman Jr., ang ating Kasado Patrol 27, Kuya Ricardo Loloy Esleta, ang ating Kasado Patrol 42, Kuyang Rodrigo Dagar, ang ating Kasado Patrol 12, si Kasado Patrol Nestor Pernisita, Kasado Patrol 46. Ganon din po si Kasado Patrol Holyo Agaton, Kasado Patrol 14. Si Kuyang Edwin Masbati Carao, Kasado Patrol 41. Si Kuyang Journal Gasik, Kasado Patrol 28 pa rin ng Pasig City. Ganon din po ang ating Kasado Patrol Kuyang Jason Almanon, Kasado Patrol 33. Si Kasado Patrol 34, Ati Edet Baranda. Ganon din po ang ating Kasado Patrol Ate May Puda. Yan. Kasado Patrol Ate Flor de Lisa. Maraming salamat po sa patuloy na paggabay at pagsubaybay ng lahat ng ating mga kababayan. Buong Kalusunan, Kabisayan at Kamindanawan. At syempre dito po sa Mega Manila. Maraming salamat din po sa lahat ng ating mga kababayan po dyan sa iba't ibang dako ng mundo. At syempre sa atin pong Watchman Initiative Affairs, Divine Council, Customary Humanitarian Law. Ang Watchman Initiative Affairs, ang Perlas ng Silangan. Ang Supreme Minister Vision Keeper Worldwide, si Kuyang Chaplain Frederick Berry. Ano din po si Ati Bai Fredelin sa Maldani ng Blaan Tribe dyan sa General Santos City. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga tribo. Sabi nga po ay taon ng wikang Pilipino. Yeah. Bagamat sabi nga ay maraming wika ang halos hindi na nga gaanong aktibo po ngayon dahil nakalimutan na po. At karamihan nga po ay hindi na naituturo sa ating mga paaralan. Lalo na po sa mga kabataan na bagong usbong o bagong sibol. Sana po ang lahat ng bagay na iyan ay makapagbigay ng isang mahalagang kasaysayan at kahalagahan sa ating mga minamahal na mga kabataan at mga kapwa Pilipino. Well, up sa lahat po ng ating mga tagapakinig, maraming salamat po sa inyong paggabay sa ating balitaan at mga informasyon. At mulit-muli, ngayong araw ng Lunes, September 1st, sabi nga'y beer, sabi nga'y September, October, November, December. Lahat po ng beer na yan ay kakapatid na po ng malapit na po talaga ang Pasko na naman. At yan na naman po talaga mga kababayan, marami na naman pong muling kayong masisilayan ng mga nagagandahan at nagbubunggahang mga peryahan. Siyempre sa bawat dulo po ng buwan tulad nga po ng beer o October, November, December ay talagang naandyan na po yung mga paglaganap muli po ng mga peryahan na aliwan ng ating mga kabataan at mga senior citizens. Sabi nga po ay sa gabi sila ay nakakapamasyal. Kaya maraming salamat po sa lahat ng ating mga tagapanood.
At syempre, mulit-muli po, ako po ay pansamantalang magpipinid ng ating palatuntunan at muli pong magbabalik sa araw ng bukas. Ganap na 8 hanggang 10 ng umaga, official time po ng ating palatuntunan. At syempre po mga kababayan, sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. At syempre naman mga kababayan, ako naman po yung inyong abang lingkod, ang kuya ng lahat, ang Mindorinyong Midnight Boy, bagamat hindi naman gaanong kagwapuhan. Sigurado naman na ito po ay inyong maaasahan, ang inyong Kuyang Arnold Aceveda Namuco, nagpupugay ng isang magandang umaga sa inyo. Sumayin nyo nawa ang pagpapala ng ating dakilang lumikha at Diyos Babalos, amigos! Bye-bye! Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabador sa barangay habang mabigyan naman ang may 110 mga trabador sa barangay habang mabigyan naman ang may 110 mga trabador sa barangay